Kapayapaan sa inyo mga bata! Kamusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Naranasan na ba ninyong tumulong sa ibang tao? O kaya naman, nanalangin na ba kayo sa Diyos bago matulog o bago kumain? Alam ba ninyo na nakikita at naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin at ang ating mabubuting ginagawa? Sa ating kwento ngayon, makikilala natin ang isang lalaking laging nananalangin at gumagawa ng mabuti. Ang pamagat ng ating kwento ay ang panalangin ni Cornelio na mababasa sa Gawa Regis 1 hanggang 8. Noong unang panahon, may isang lalaki na ang pangalan ay Cornelio. Isa siyang kapitan ng hukbo sa lungsod ng Caesarea. Si Cornelio ay may takot sa Diyos. Kasama ng kanyang buong sambahayan, sumasamba siya sa Diyos, tumutulong sa mahihirap at laging nananalangin. Isang araw, habang siya ay nananalangin, nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Diyos. Sinabi ng anghel, "Cornelio, dininig ng Diyos ang iyong mga panalangin at nakita niya ang iyong mabubuting gawa." Inutusan siya ng anghel na magpadala ng mga tao sa lungsod ng Yope upang sunduin si Simon Pedro. Hindi nag-atubili si Cornelio. Agad niyang tinawag ang dalawa niyang lingkod at isang tapat na kawal. Ipinaliwanag niya ang lahat ng sinabi ng anghel at ipinadala sila sa Yope. Dahil sa kanyang pananampalataya at pagsunod, naging daan si Cornelio upang higit pang maipahayag ang salita ng Diyos. At dito, nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Mga bata, ano ang natutuhan natin sa kwento? Una, tayo ay maging mapanalanginin. Si Cornelio ay palaging nananalangin sa Diyos. Ipinapakita nito na mahalagang makipag-usap tayo sa Diyos araw-araw. Manalangin tayo bago matulog, bago kumain, bago pumasok sa paaralan, at kapag may problema o kailangan tayong ipagpasalamat. Pangalawa, gumawa ng mabuti sa kapwa. Mahilig tumulong si Cornelio sa mga mahihirap. Natutuwa ang Diyos kapag tayo ay mabait at matulunginin sa iba. Maaari tayong tumulong sa ating magulang, magbahagi ng pagkain, o tumulong sa kaklase na nangangailangan. At pangatlo, sumunod sa Diyos. Nang sabihin ng anghel ang utos ng Diyos, hindi nag-atubili si Cornelio. Agad niyang ginawa ang ipinagagawa sa kanya. Kapag alam nating tama ang isang bagay o may ipinapagawa ang ating mga magulang, guro o itinuturo ng Biblia, gawin natin ito ng may masayang puso. O ayan mga bata, nakinig ba kayong mabuti sa ating kwento? Mabuti naman dahil ngayon ay darako na tayo sa ating activity. Meron tayong dalawang activity sa araw na ito. Una, ang activity 1 na may pamagat na gagawin ko o hindi ko gagawin. Activity 2 naman ay may pamagat na ang aking panalangin. Activity 1, gagawin ko o hindi ko gagawin. Panuto, basahin ang sitwasyon at sasabihin niyong mga bata kung gagawin ko o hindi ko gagawin. Una, tutulong ako sa lola kong magbuhat ng mga gamit. Pangalawa, tatawanan ko ang klase kong nadapa. Pangatlo, mananalangin ako bago kumain. Pang-apat, hindi ko papansinin ang nangangailangan ng tulong. Pang-lima,
Susunod ako sa utos ng Diyos. Activity 2, ang aking panalangin. Para sa activity na ito ay kailangan natin ng mga materials. Una, bond paper, lapis, ballpen, crayons o colored pencils. Panuto, mga bata, pagmasdan ang larawan ng batang nananalangin at basahin ang halimbawa ng panalangin sa ibaba ng larawan. Pagkatapos, gumawa kayo ng sarili niyong maikling panalangin sa bond paper. Maaari kayong magpasalamat sa Diyos at ipanalangin ang iyong mga magulang, guro, pamilya, mga kaibigan, pag-aaral, at iba pang mga kahilingan. Ang panalangin sa activity sheet ay halimbawa lamang upang matulungan kayo makabuo ng sarili ninyong panalangin. Pagkatapos, iguhit ang sarili na nananalangin din at isulat ang inyong panalangin. Kulayan ninyo ang larawan at ibahagi ito sa klase kung nais ninyo. Tandaan, tulad ni Cornelio, lagi tayong manalangin sa Diyos dahil dinirinig niya ang ating mga panalangin at nakikita niya ang ating mabubuting ginagawa. Salamat mga bata! At para naman sa ating memory verse sa araw na ito ay mababasa natin sa James, verse 5, chapter 16b, New International Version. The prayer of a righteous person is powerful and effective. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Kaya mga bata, huwag kalimutan, laging manalangin, gumawa ng mabuti, at sumunod sa Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, Miss Pa!